everyone. Welcome to Kyle's Meditation. On the 2nd of July, this is the first video for the month of July for our YouTube video. So, pag-usapan natin ngayon, this is just a glimpse ng, sorry everyone, di ko na follow up to. This is a short glimpse of what is birth. Ano ba ang mga dapat nating isipin pagdating sa pagpapaanak. So last year, I have uploaded about marriage. So, pag-usapan naman natin ngayon. May in-upload kasi ako dati video na ano ba yung mga tinitignan ni Lord na mga barometers bago niya bigyan ng anak ang mag-asawa, or sabi ni Lord, yung mga keme-kemeng mga couples na sabi Lord, dinabati si Lord, medyo nahalilito eh. So, kasi parang lumalabas kasi kung mag-mute, mag-girlfriend daw, fiancé, or even best friends daw ay they live together. So, nangyayari daw, yun na nga. So, may nabubuntis. Kahit wala namang daw label, sabi ni Lord. Tapos may mga iba, tapos baka iba may sinungaling pa na wala naman nangyari sa amin eh. Sabi na, oh, come on. Oh, come on. Paano nabuntis? So, ayan na nga, pag-usapan natin yun. Kasi hindi lahat ng mga kinakasal, yung mga talagang, sabihin natin, talagang conservative, yung mga talagang in vigor, in obeying the Lord, nabibigyan ng anak. Hindi rin naman lahat ng mga nakikilibin, ng mga mag-fling, gano'n. Hindi daw lahat nakakaligtas sa buntis. Yung mga, kaya parang sabi nung iba, bakit yung mga sino umiiwas magkaroon ng baby, yun yung nagkaka-baby. Pero yung mga taong gustong-gusto magka-baby, yun yung mga hindi nagkaka-baby. Okay, yan ang mga gusto natin pag-usapan, no? So, ano ba ang baby? Yan, sorry mga kapatid sa bayan, nakakalimutan ko to. Ngayon, hapyawan lang natin. This could be our video for the rest of the month of July and even in the month of August, kasi this is very complex. This topic is very complex. This is a lot more, kasi there is such a thing as a covenant in satanic terms. Kasi si Lord kasi, He really does not give covenants, pre-covenants to marriage, because it is against the notion of free will. Because sabi sa akin ni Lord, hinahayaan niya yung tao na hanapin nila kung sino yung only one nila. Hinayaan na Lord kasi sabi ng Lord, kung nag-presuppose ako, unwari sabi ni Lord, pagkapanganak ko, ito yung mapapangasawa mo. Doon pa lang sasabihin na si Lord din. Alam niyo bakit? Kasi, paano ko yung babae na iniisip na Lord na mapapangasawa nung lalaki? Hindi naman pala siya gusto. See? So, sabi ni Lord, hinahayaan niya, sige. Bahala kang dyan, bahala kang umibig dyan, sige. Basta, tatanong mo sa akin kung ano ba ang niyan, ano ba katangian niya. So, doon pa lang dapat nagtatanong ang Kristiyano kung ano ba yun, kung siya ba. Ganon yung sistema na Lord. Pero kasi kung yung mga presupposed marriage, yung mga fixed marriage, that is satanic. Walang ganon kasi. Teka muna. Sa baby tayo napunta, bakit sa covenant, bakit sa marriage? Bakit tayo nahahapyo sa marriage? Well, sabi ni Lord, in design, marriage muna, di ba, before baby. Ang nangyayari kasi, sabi ni Lord, baby muna bago marriage. Ang masaklap niyan, wala pa yung baby, break na. Sabi ni Lord, husay. Mahusay. Wala pa nga yung baby, wala na yung couple. So, yung iba, ipapa-abort kasi di daw kaya. Sabi na, naman ako dun sa mga couple na pina-abort. Hindi nga lahat nung may asawa na bibigyan ng baby. Kayo pa na hindi naman kayo kasal. Dapat nga, nasa sumpa kayo eh. Na talagang, you're supposed to be on a drought pagka ganun eh. Pero, blines ka pa rin ng baby.
First and foremost, one factor kasi na the Lord is considering upon this one is a baby is a form of discipline to the couple. It's not a burden. Remember, having a baby is not and will never be a burden because the Lord knows who is capable or who is not capable of bearing a child. The Lord knows it. The Lord does not just look on the financial aspect actually. The Lord wants people to rely on Him on how to raise those children. Kaya tingnan nyo yung mga nasa higher echelon, more of them have fewer children while on the lower echelon, they have more children. As you can see, it's not about the financial aspect that the Lord is just looking at. The Lord is also looking at the spiritual, the psychological, the sociological aspects of those people. Kung kaya ba nilang mag-raise ng children. The problem is both people does not understand how do they raise children. Identity nga ng bata, kulang-kulang ang pagkaalam ng mga magulang, sabi ni Lord sa akin. So, ilan naman sa ngayon. Sige, mahaba tong series na to. So, sorry everyone. So, hindi ko siya na-follow up before. But that's it. That's all for this video. I'll see you next time. God bless.